Noong unang panahon, marami ang musbong ng mga uri ng matematika. Mayroon tayong tinatawag na prehistoric, Babylonian, Egyptian, Greek, Chinese, Indian, Islamic, Renaissance, at iba pa. Ang pag-aaral ng matematika bilang isang asignatura ay nagsimula noong ika-6 na siglo. Ang terminong mathematics ay mula sa salitang Griegong mathema. Ibig sabihin ay subject of instruction o asignatura ng mga panuto. Sa kabilang banda, ang agham o science ay mula naman sa salitang Latin na siyensya. Ibig sabihin ay knowledge o kaalaman. Ang agham ay may kahulugan na isang sistematikong proseso ng pagkuha o pag-arok ng kaalaman sa pamamagitan ng mga pag-aaral. Ang agham ay nangangahulugan din ng mga pag-aaral na nagpapaliwanag sa natural. Sa madaling sabi, sinisikap nito ipaliwanag ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. At subharing malaki ang naitulong sa medisina, ekonomiya, psikolohiya, sosyolohiya, at iba pa. Marami ang nakilala ng mga tao pagdating sa matematika dahil sa laki ng kanilang naiambag sa mga pag-aaral nito, tulad nila Archimedes na binansagang greatest mathematician in the history. At malaki ang naiambag niya sa geometry. Andiyan din si René Descartes na binansagan na ama ng makabagong matematika. Andiyan din si Blaise Pascal na malaki ang naiambag sa matematika na tinawag na Teorya ni Pascal. At lalo pa siyang natanyag dahil sa nagawa niya ito noong 16 na taong gulang pa lamang siya. Nandiyan din si Gottfried Wilhelm von Leibniz. Malaki ang naiambag niya sa calculus. Lalo pa siyang natanyag at nakilala dahil noong bata pa lamang daw siya ay ang naging IQ niya ay naging pangalawa sa pinakamataas noong kapanahunan niya. Hindi rin pahuli ang mga Pilipino pagdating sa larangan ng matematika. Nandiyan si Dr. Raimundo Acosta na malaki na iambag sa pagpapayabong ng pagtuturo ng matematika sa bansa. At nandyan din si Alejandro Melchor na malaki rin ang naiambag sa matematika at naging dekano pa ng Departamento ng Matematika sa PMA o Philippine Military Academy. Marami rin ang nakilala pagdating sa larangan ng agham tulad nila Benjamin Franklin na malaki ang naiambag sa agham. Sumikat siya dahil sa kanyang pagpapalipad ng saranggola na nagbigay daan upang madiscover niya ang kuryente sa sigla. At upang maiwasan ito, ay inimbento niya ang lightning rod na pumoprotekta sa mga gusali mula sa malakas at nakamamatay na voltahe ng sigla. Nandiyan din si Daniel Bernoulli
na may akda ng Bernoulli's Principle na nagpapaliwanag sa pressure mula sa fluid na nagsasabi ng dahilan kung bakit nakakalipad ang eroplano sa himpapawid. At sino ba naman ang dinakilala kay Albert Einstein na binansagang pangang greatest man of 20th century dahil sa kanyang kontribusyon sa agam sa maraming pangbago. Nakilala rin siya sa kanyang tanyag na ekwasyon na E=mc² na naging pinakatanyag na ekwasyon sa aksesaya. At nakilala rin siya dahil sa kanyang pamosong gulugulong buhok. Opisyal na rin nalagay ang salitang Einstein sa diksyonaryo na nangangahulugang matalino. Hindi rin pauhuli ang mga Pilipino pagdating sa agham. Nandyan sila Agapito Flores sa Tubong Giginto, Bulacan. Nadiskubre niya na kapag nagsama ang positibo at negatibong mga charges, ay lilika ito ng liwanag. Mula rito'y naimbento niya ang fluorescent lamp. Nandyan din si Josefino Comiso, isang physicist, at malaki ang naiambag niya sa pag-aaral tungkol sa global warming. At nandyan din si Dr. Cesar Saloma, na taga-Universidad ng Pilipinas. Malaki ang naiambag niya sa physics, kaya pinarangalan siya ng Galileo Galilei Award. At siya ang kauna-unahang mamamayan ng isang bansa na kasapi sa ASEAN o Association of Southeast Asian Nations na nakatanggap ng nasabing prestiyosong parangal. Sa kabilang banda, hindi rin makakailang malaki ang naiambag ng matematika at tagamtating buhay. Hindi ba't parang kailan lang ay halos imposible pa ang akseso ng transportasyon, komunikasyon, medisina at iba pa na tinatamasa natin? Hindi ba't kung wala ang mga ito'y baka nasa primitibong panahon pa rin tayo ngayon? At dahil din sa mga ito'y umabot na sa katuktulan ang natamasa na kaalaman ng mga tao sa buong sanlibutan. Kaya naman sadyang malaki ang tulong ito sa pagyabong ng buong daigdig. Magtanong sa ilang mga tanong. Ano ang pinakayaw mo subject? Pinakayaw ko subject ay math. Bakit? Kasi masyado itong komplikado. Ano ba yung pinakain nyo pong subject? Math! Bakit po? Sa ulo. Okay. Ano po yung pinakayaw niya subject? Math. Bakit po math? Kasi, merong ibang topic na may naiintindihan ako, tapos may ibang hindi kasi sobrang haba ng solution. Kaya, pwede mo magtanong? Tungkol na po sa thesis po namin. Ano po yung pinakain nyo pong subject? Math. Bakit po? Wow, ano ang pinakayaw mong subject? Subject? Calculus. Math. Bakit? Bakit calculus? Bakit ka nahihirapan? Mahirap talaga eh. Sige, salamat. Ano pinakain nyo pong subject po? Math po. Bakit po? Mahirap mag-solve sakit sa ulo. Yung pinakayaw niyang subject? Bakit po? Bakit? Ang magaling. Ano yung pinakain nyo pong subject? Bakit po? Mahirap. Mahirap. Bakit po math? Mahirap po. Numbers. Okay, thank you. Ate, pwede magtanong? Sige. Ano yung pinakayaw mong subject? Science po. Science. Bakit? Ano po, mahirap po. Mahirap. Science. Science po. Okay po. Ano po yung pinakayaw niyang subject?
English. Sige. Kaya pwede mo magtanong. Sa thesis lang po namin. Sige. Ano po yung pinakaayaw niyong subject? Wala naman. Wala naman. Ngunit sa kabila ng mga reportasyong ito'y, bakit ganoon na lamang ang pag-iwas ng mga kabataan sa mga asignaturang ito kung ito ay tatalakayin? Halina't alamin natin ang mga suliranin at mga maaaring mga solusyon sa mga problemang ito. Tungo sa pagtaas ng kalidad ng pagtuturo ng mga asignaturang ito sa ating bansa. Siya si Justin Oberos ng May Kawayan, Bulacan. Siya ay nag-aaral sa Bulacan State University. Siya ay may kursong BS Mathematics, major in Computer Science. Siya ay aminadong medyo napabayaan niya ang kanyang pag-aaral dahil sa paglalaro ng mga computer games. Ako nga si Justin. Nakatira sa Begawan, Bulacan. Nandito ako ngayon sa Biden Bay. Noong unang semestre, meron siyang asignaturang Math at Science. Siya ay nakakuha ng 2.75 sa agham. Ngunit, 5 ang nakuha niya pagdating sa matematika. Kaya naman, ngayon ay kinukuha niya muli ang mga asignaturang. Sa tingin mo, Justin, bakit napapabayaan mo ang iyong pag-aaral? Lalong-lalo na sa agham at matematika. Minsan napapabayaan ko na po ang aking pag-aaral sa agam at matematika. Dahil po sa paglalaro ko ng computer games at Dota. Ano naman ang nagiging reaksyon ng iyong mga magulang sa nakukuha mong grado? Ako nagagalit. Sa katunayan nga po kapag may binagsak pa daw po ako dito, baka ilipat na ako ng eskwelado kaya baka di na ako pag-aaral. Bakit ba tayo mong pagbutihan sa math? Ano po kasi, mahirap eh. Marami pa pong kalkula. Math is a subject which you need to persevere at. You cannot do math just by reading about it or just even listening or watching a video about it. You have to get pen and paper and do the exercises. Numero, bokya ba ang mga Pilipino? 45. 12. Pwede, iba na lang. Ano na yan? Anong sasagot ko dyan? 8 and 1/4. 20% ng 500. 250. Hindi, 40. 215. 1 and 1/4 plus 1 and 1/2 equals 3/4. Plus 15. 3. Joke lang. 40. 5% ng 100. 5 pesos. 205. Ora na rin ka na akong estudyante, 35 lang, grade 1A. Ako'y Mrs. Emily P. Morales, inkarelang teacher advisor. Ngayon nga daw ngayon ready na lang para kay karelang klase. O, sige anak, lungom na kayo. O, kalakalali na. O. Naputiro kitang kantang nakapulong daliri. Eware. 27 taon ng guro si Emily Morales. Pulo ng daliri ka ang panggitis.
Advisor siya ng mahigit 30 estudyante sa grade 1A sa Santa Cruz Elementary School dito sa Pampanga. Kasi may motto ako eh. Gusto kong tumanda na a leader ba, a good leader ba ng kapwa ko, mga co-teacher ko, na a good example na kahit na sa edad kong ito, energetic pa rin ako. Labing lima, labing anak, labing pito, labing walo. Kapampangan ang wikang gamit ni Ma'am Emily sa pagtuturo ng math sa klase. Manidating neto hanggang 50. Kabilang ang Kapampangan sa 12 wika sa Pilipinas na itinakdang gamitin para sa Mother Tongue-Based Multilingual Education o MTB-MLE program ng DepEd. Yes, ready! Ito ay bahagi ng K+12 program ng gobyerno kung saan maaring gamitin ang sariling wika sa pagtuturo ng lahat ng subjects maliban sa English. Aminado si Teacher Emily na mas madali na ngayon ang pagtuturo sa mga bata. Kasi noon, bawal magsalita ng Tagalog. Pag tinuturo ko yung math, kailangan English. Tapos, nakikita ko yung reaction ng iba na hindi pa ready. Sa pagdating ng K-12, na-legalize lang ang Kapampangan paggamit ng multilingual na para lalo pang maramdaman o malaman, maintindihan ng bata ang lesson sa math. Siya si Ruth Bandoy ng Libertad Elementary School. Umpisa na ng kanyang 2 hanggang 3 oras na pamamangka at paglalakad papunta sa kanyang pinagtuturo. Pagbago ka, kailangan i-ano ka muna. Kumbaga, prerequisite ito pagbago ka, ilalagay ka talaga sa malayong school. Pag mataas yung tubig, I have to ride a boat. Mahirap din kasi kailangan dumaan ng mga kahoy, yuyuko ka, tapos to the point minsan babangga kayo na pati ikaw minsan magkakasugat-sugat yung mukha mo, yung balat mo. Dahil sa mga puno o yung mga sanga na naaanod. Tapos, mamamasaya ako papunta dito. O, pag galing bayan papunta dito, kailangan kong bumili. Pag ako lang mag-isa, bibili ka ng 1.5 na gasolina. Sarili mong pera yan. Magkano yan? Bali, almost mga 130 or 120, ganon. Tapos, pag ihatid pa ako ng operator, bibili na naman ako niya ng 1.5. Kasi syempre, babalik siya. Ang 1.5 is balikan lang yan. Babalik siya. Syempre, magbibigay ka din naman kahit papaano kasi may pamilya din naman yung Yun, minsan kulang-kulang 300 mahigit minsan. Pero kung talagang walang-wala ako, nilalakad ko yan. Kung ihahambing sa mga karatig bansa natin, ang sweldong natatanggap ng mga guro natin sa mga pampublikong paaralan, kaawa-awa sina ma'am at sir. Bayang magiliw, handa awit. Bayang I'm going to market to the children. Again. I'm going to market. Sa Libertad Primary School, si Teacher Ruth lang ang nagtuturo mula grade 1 hanggang grade 4. Nadagdagan pa ito ngayong taon ng mga batang nasa preschool. Kaya, ganoon na lamang ang paghihirap niya upang maturuan ng kanyang mga estudyante. Ngunit, sa kabila ng mga kulangang ito'y, wala siyang balak na huminto o magpalipat ng kanyang nadistinuhan. Simula kasi nung bata ako, yun yung nakikita ko lagi sa nanay ko. Kumbaga, ginawa kong modelo yung nanay ko.
Live mula sa bulwagang pangbalitaan ng YesFM 101.1. Narito ang mabilis, mausisa, Tumigil ka! Napakatismoso mo! makulit. Ito ang Mali Tanga! Magandang araw sa inyo. Narito ako ngayon sa aking studio at ako ngayon ay nag-iisa upang ihatid sa inyo ang naging resulta ng aming ipinamigay na mga questionnaire sa mga mag-aaral. Ako nga pala si Bench Carl ng BS Math Computer Science Swansea. Ngayon na ipapakita ko na ang mga resulta ng aming pag-aaral. Ang pinakauna naming binigay na tanong ay ito. Sa iyong opinion, bakit iniiwasan ng mga mag-aaral ang asignaturang matematika at agham? Ang mga sagot ay A. Dahil sa dami at komplikadong pagkakalkula pagdating sa numero. B. Dahil sa dami ng mga termino o terminologies na ipinapasok sa mga asignaturang ito. C. Dahil sa paraan ng pagtuturo sa kanila ng turo, tulad ng pagtuturo gamit ang mga halimbawa sa libro, kalaunay papasagot sa mga estudyante ng mga evaluasyon. O kaya naman ang D. Madalas na nakakabato ang mga pinakalakay at maging kanilang mga guro. At narito na ang mga resulta. Pinakamarami ang sumagot ng A. Sa aking palagay, ang math at science subject ay sadyang komplikado ang pagkakalkula. Pinakamababa naman ang D na may 14% lang. Kaunti lang ang nababato o nakikitang boring ang math at science. Dumako naman tayo sa ikalawang tanong. Ano ang ayaw mong larangan na bahagi ng asignaturang matematika? A. Algebra. B. Trigonometry. C. Geometry. D. Calculus. At E. Statistics. At narito ang naging resulta. A. 34%. B. 14%. C. 22%. D. 26%. At ang E. 4%. Marami na nahihirapan sa algebra. Ang palagay ko ay dahil sobrang dami ng mga pasikot-sikot na ginagawa sa asignaturang ito. Sumunod lamang ang calculus, pero ang maaaring sagot ko para rito ay ang D, calculus. Dahil dito, pinagsasama ang trigonometry at ang algebra. Ang pinakaunti ay ang statistics. Marahil ay wala pang masyadong nakakakuha ng subject na ito dahil karamihan sa mga tinanong ko ay high school pa lamang. Ang susunod na tanong ay, ano ang ayaw mong larangan o field pagdating sa agham? A. Geoscience. B. Biology. C. Chemistry. O D. Physics. At ito ang mga resulta. A. 18%. B. 24%. C. 42%. At ang D. 16%. Dito naman ay maraming may ayaw sa asignaturang chemistry. Marahil na dahilan ay ang karamihan nito sa pagkakalkula. At isa pa siguro na dahilan ay ang periodic table kung saan makikita mo lahat ng elements sa buong mundo. Pang-apat na tanong, bakit kaya mahina ang mga Pinoy pagdating sa mga asignaturang ito? A. Dahil sa kahirapan ng manunusun. Dahil sa posisyon ng bansa ng tropikal, kaya naman mahaba ang tagpulan na ating nararanasan. Dahil sa lumang sistema ng edukasyon sa bansa. Dahil sa kulang na marami sa atin sa mga pangunan sa alaman pagdating sa mga asignaturang ito. O, hindi kaya dahil wala siyaga ang maraming signal pagdating sa mga lulong bagay. At ito ang ating mga resulta. A. 0%. B. 32%. C. 32%. D. 16%. At ang E. 20%.
Walang sumagot sa A na nagpapatunay na wala sa kanilang kahirapan o malnutrisyon ang pagiging mahina nila sa asignaturang ito. Ang B at C naman ang may pinakamaraming at pantay na mga sumagot. Sinisisi nila ang madalas na pagbaha sa ating lugar at ang lumang sistema ng edukasyon sa bansa. Panglimang tanong, pabor at naniniwala ka ba sa dapat ay ilipat ang panahon ng pasukan tungo sa pag-unlad ng antas sa mga asignaturang ito sa bansa? At bakit? At ito ang mga resulta. Ang A, 60%, sila ang sumasang-ayon, at ang B ay 40%, sila naman ang hindi sumasang-ayon. Marami ang naniniwala na kailangang ilipat ang panahon ng pasukan tungo sa pag-unlad. Pero para sa akin, ang sagot ko ay hindi. Sa aking palagay, hindi naman natin kailangan baguhin ang panahon ng pasukan dahil ang tag-init naman ang ating sisisihin sa pag-aaral. Mahihirapan ding mag-aral ang mga estudyante kung naiirita naman sa init ng panahon. Karamihan kasi na eskwela sa ating bansa ay hindi naman air condition para malabanan ang init ng panahon pagdating ng tag-araw. Ito naman ang aming huling tanong. Ano ang iyong imumungkahi upang mapaunlad ang antas ng edukasyon sa bansa pagdating sa mga asignaturang ito? Paggaya sa sistema ng edukasyon ng ibang bansa upang makasabay sa globalisasyon? B. Pagkontra sa budget cuts ng gobyerno pagdating sa edukasyon? C. Pagdaragdag ng mga mas bata upang paligtaan ng mga guro na may edad na? At ito ang resulta. A. 48%, B. 38%, at ang C. 14%. Marami ang may gusto ng mga sistema ng ibang bansa pagdating sa pag-aaral. Marahil na rin sa nakikita ng mga kabataan kung gaano katalino ang ibang mga tao sa ibang bansa. Kaunti lang ang mga sumagot ng C. Kahit ako ay hindi ko nakikita na kailangan natin ng mga mas batang mga guro sa pag-aaral dahil ang mga mas nakakatanda ang mas marami experience pagdating sa pagtuturo. At dito na po nagtatapos ang aming paliwanag sa aming questionnaire. Maraming salamat po. Target acquired. Ano po yung Tagalog po ng math po? Hindi ko alam. Hindi po alam. Sige, thank you po. Ano po yung Tagalog ng math? Thank you po. Ano po Tagalog ng math? Okay po. Ano ba yung Tagalog ng math? Hindi mo alam. Thank you po. Ano yung Tagalog ng math? Mathematics. Okay, thank you. Ano po yung Tagalog ng math? Mathematics. Balat yan. Ano po Tagalog ng math? Thank you po, thank you. Ano po yung Tagalog po ng math? Thank you po. It's me, Mario! Ang opisyal na salitang Filipino ng math ay siknayan. Ito ay mula sa dalawang salitang pinagsama na isip at sanayan. 1965 na opisyal na ginamit ito bilang Tagalog ng salitang mathematics. Ang mga lumabas sa aming mga ginawang pag-aaral ay maaaring mga sagot o mga alternatibong solusyon upang mapaangat
ang kalidad ng edukasyon sa bansa. At marahil, malayo-layo pa ang lalakbay ng ating bansa tungo sa rurok ng tagumpay. At kung ito man ay ating marating, tiyak, uunlad ang ating bansa. At kung meron mga humadlang ay sabay-sabay natin itong ipagtagumpayan. Sabi nga, abutin mo ang karunungan, gaano man ito kahirap at gaano man ito kamahal. Magandang araw po sa inyong lahat at salamat. Sabi niyo sa performance ni Justin? Nako, si Justin, sa math. Malabo siya dyan. Mahina siya sa math. At talaga matagal ko na sinako yan eh. Justin, tara nga dito. Bakit ba? Ano ka dyan? Ma'am, bukuhan ko na po yung nabubulok. Sige, kunin mo na. Nandiyan lang sa gilid. Walang hiya ka, ginulat mo ako. Ito bagay sa'yo. Masakit! Tama na! Kahit ano. Sige. Game. Game. Okay na yan, kasi kanina pa. Sige, dali. 1, 2, 3. Ngi, Ngi. Ate, pwede magtanong? Sige. Pag sa tagumpay, ay mali mo. Bangkat mo. For all agree, everywhere I go, it's guys